Hop, bumili na tayo ng mic. Ayan. Sana narinig nyo ako na maayos. Hindi naman siya kita. Nilagay na natin siya sa gilid. T-shirt muna kasi day 1 pa lang to ng ating first na game review. Bakit nga pa tayo mag-game review or bakit tayo mag-console review sa channel na to? Kasi nanonood ako lagi kala Petix, kay Boss JC Caloy, kay Kuya Balls, at sa lahat ng game na topic about or mga content creator na nagta-topic about sa game. So nabibitin ako eh. Hindi naman sa hindi ako satisfied I mean sa mga content nila. Pero nabibitin kasi ako. Gusto ko lagi sila araw-araw halos may upload. Pero mahirap yun. Alam ko naman yan. Mag-upload araw-araw. Napakahirap nun. Siyempre, di ba? So, gagawa na lang din ako ng sarili kong channel. Diba? Para mag-review ng mga games. Or mga consoles. Total, meron din naman ako. Inisip ko, ba't hindi din ba ako mag-review? Total, meron din naman ako ng mga console na kagaya nila ako. Pero, alam ko naman na hindi ganun kalakas. Pero magre-review pa rin tayo. So, ang una natin pag-uusapan ay Nintendo Switch OLED in 2026. Diba? Siguro marami nagtatanong, sulit pa ba to kung budget lang naman ang pag-uusapan? So, pag-uusapan natin siya kung sulit pa siya. Bibigyan ko kayo ng 3 dahilan kung bakit sulit pa ang Nintendo Switch OLED this 2026. Number 1, syempre sa price niya. Diba? Alam naman natin yung mga handheld ngayon. Diba? Napakamahal. Lalo ngayon yung update sa Steam Deck. Grabe ng mahal o tinaas ng presyo nila. Kaya nga daw 80% daw ngayon ang binagsak ng mga consumer ngayon or bumibili ng Steam Deck kasi naman sobrang mahal. Dati makakabili ka ng Steam Deck 35,000 brand new na or 30,000. Actually, brand new na rin yun. Yun, mga ganong price lang. Ngayon, alam nyo ba kung magkano na? 70,000 64,000. Ang mamahal na sila. Hindi ko alam kung accurate yun kung tama ba yung pricing kasi yun yung huli kong nakita. Ganun kalaki. Diba? Kaya kung ako sa inyo, eto muna kayo kung talagang kailangan niyo or tapos kayo sa budget. Bakit? Kasi ito ang nito, alam ko ang pricing ngayon nito o yung price niya brand new sa online or kahit ata sa store pag bumili ka. Makukuha mo lang to ng 17,000. Diba? So price pa lang panalo ka na. Diba? So yan, kung kayo ay medyo kapos-kapos sa budget, kagaya ko, kapos-kapos sa budget, syempre, recommend ko pa rin naman na mag-OLED kayo. Though, meron naman tayo mga light, which is sa second hand yun na lang mabibili, version 1 or version 2. Pwede pa rin naman yon. Nalang to kasi ang ganda ng battery nito, ang tagal. Ayun yung pagkakaiba. Diba? So, ayun ang number 1 reason kung bakit okay pa bumili or kumuha ng Nintendo Switch OLED in 2026. So, number 2 na tayo. Siyempre, games. Magaganda pa rin naman yung library ng Nintendo Switch. Diba? Hawak ko pa rin siya, hindi ko alam paano ko ibababa. Pero dyan na lang. So, maganda pa rin naman yung library na meron ng Nintendo Switch natin. Nandiyan yung mga AAA games na lumabas. Diba? Yung mga Assassin's Creed franchise. Ezio Collection 3 Remastered, Rebel Collection. So, 3 na siya. Diba? 3 na ang merong Assassin's Creed franchise nandito na nakapaloob sa Nintendo Switch OLED. Bakit sinasabi yan kasi guys, paborito kong franchise talaga ang Assassin's Creed. Kaya talagang fan nila ako. Yun ang dahilan kung bakit ako naging gamer. Diba? Games. Though, ang dami nilang exclusive na laro sa sarili nilang library. Ewan ko basta ganun. Katulad ng mga Super Mario, lalo na yung Zelda guys. Guys, kung hindi pa kayo nakakapaglaro ng Zelda, guys, recommended ko siya. Sobrang ganda ng Zelda. Lalo ng Breath of the Wild tapos Tears of the Kingdom. Sobrang ganda nun. Pero hindi ko alam bakit mas trip ko at mas bet ko pa talaga yung Breath of the Wild kaysa sa Tears of the Kingdom.
parang mayroon siyang vibe na mas maganda siya. Diba? Hindi ko alam. Pero kung ganun din yung papansin nyo, yun talaga, mas marirecommend ko muna na laruin yung though, talagang kailangan nyo muna laruin yung Breath of the Wild kaysa sa Tears of the Kingdom. Pero talagang recommended ko, mas maganda para sa akin yung Breath of the Wild. So sa number 3 na agad tayo, di ba? Sa number 3 naman natin, kung bakit maganda pa rin kumuha ng Nintendo Switch, sobrang portable niya. Ito talaga yung matatawag ko na portable game. Hindi ko alam kung bakit, kasi pwede mo siyang dalhin kung saan. Pwede mong tanggalin yung familiar naman kayo dyan, di ba? Yung Joy-Con niya. So kapag nasira siya, napakadali niyang palitan. Diba? Dali-dali niya magpalit. Kasi nga, siya, natatanggal, removable, tsaka replaceable naman siya. Kaya napakaganda niya. Tsaka ito lang, hindi ko alam kung bakit. Tingnan niyo naman sa kamay ko. Maliit lang yung kamay ko hindi ganun kalaki. Pero, nahawakan ko siya ng isang kamay. Kasi nga, napaka-portable. Ang ganda ng display niya. Ang tagal niya pa malobat. Sobrang tagal niya malobat. 3 hours ata or 3.5 pag naglalaro ko ng Assassin's Creed dito. Assassin's Creed. 3 hours. Hindi ko alam ba't trip ko maglaro ng Assassin's Creed dito kay sa Breath yung mga exclusive ng Nintendo. Hindi ko alam kung bakit. Pero mas gusto ko talaga laruin lahat ng Assassin's Creed dito. Diba? So, ayun ang tatlong dahilan kung bakit maganda pa rin ang Nintendo Switch in 2026. Pero sandali lang, kung bibili kayo ng Nintendo Switch in 2026, ito naman yung mga dahilan na parang hindi siya ganun kasulit. Yung pricing ng game nila dito halos hindi nagbabago. Hindi siya bumabagsak Ganun pa rin siya. Nabawasan lang ng konti kung sa mga data blitz, game extreme, or sa mga ganun ka bibili. Nabawasan lang siya siguro 700, 800, pero ang mamahal pa rin talaga ng laro nila. Hindi talaga nagbabagsak ng presyo katulad sa mga Steam, sa mga Facebook or Marketplace naman, bumababa naman yung ibang bahala ng Nintendo. Pero hindi pa rin ganun. Diba? So, kung kukuha kayo ng Nintendo Switch, recommend ko sa inyo, mag-OLED na kayo at kumuha kayo ng jailbreak. So guys, tingin nyo ba sulit pa yung Nintendo Switch OLED in 2026? Kasi para sa akin, sobrang sulit niya Sobrang sulit niya pa. Hindi ko alam kung bakit kasi ang daming pang laro na hindi ko pa natatapos dito sa Nintendo Switch OLED. So para sa akin, napakasulit sulit pa ng Switch in 2026. Diba? Kayo ba guys? Sa tingin nyo, sulit pa ba para sa inyo? Comment na lang kayo dyan. O magtanong na rin kayo dyan, ha? Goodbye!